Breaking news mga kababayan, Madriaga gusto palang makalaya sa kulungan. Ito ang matapang na pasabog ni Attorney Panelo na legal counsel ni BP Sara. Ayan o, Madriaga gustong makalabas ng kulungan. Kaya nag-iimbento ng kwento para idiin si Inday Sara. Nako, mga kababayan ko, mabigat po ito. Kasi alam natin na pag si Trillanes, parang Matobato. 'Di ba si Matobato, na-discover na gawa-gawang kwento ito. O ngayon si Madriaga naman. Kaya pala gustong madiin si Sara kasi may presyo pala ito, may premyo. Ito po mga kababayan. Pero panoorin nyo hanggang dulo. Korte Suprema naglabas na ng pasabog. Mamaya sasabihin ko sa inyo ha, ipakita ko yung video sa inyo. Ito po ang pasabog ni Attorney Panelo Jr. Magaling po ito, parang Marcoleta po ito. Military personnel, hindi siya taga-AFP, hindi siya taga-DND. So the point was, itong formation ng VPSPG, this was a process internal to the AFP and DND, and Madriaga was never part of that. So imposible yung sinasabi niya. Ano bang motive ni Madriaga? We have evidence, a text message or Facebook Messenger message from Madriaga to Lieutenant Colonel Nolasco on December 12, confirming that the allegations are pure fabrication. Bakit? Because in this text message, he was trying to convince Nolasco na mag-imbento ng kwento na yung confidential funds, si Nolasco daw ang nagbigay kay Madriaga. Tapos based on the text message, sabi ni Madriaga, siya na lang daw magpapaliwanag kung saan napunta yung confidential funds. And clearly, sinasabi niya dito sa text message na makakalabas siya ng kulungan kasi mag-state witness daw siya. Ayan mga kababayan, ito po yung text messages. December 12. December 12, last year lang po ito. Meron na plano sampahan kayo ng kasong plunder. 9 kayo. Naituro ka na nila, Fajardo at Acosta, na tinanggap nyo ni La Chica ang pera. Sabit na kayo. Doon hindi nyo dapat tinanggap yun. Hindi kayo disbursement officer. I'm offering you a way out. Gusto ko maging general ka pa. Aba, meron palang promotion na nangyayari. Yung natanggap mo na pera, tell them, binigay mo sa akin, ako na. Bahala magpaliwanag kasi kakasuhan din ako bago maging state witness. Nako po, Liam Madriaga. Meron din 3 mag-state witness sa Department of Education at OBP. Ituturo ka at La Chica, kanya-kanya na ligtas sila. Okay lang ako makulong kaya kaya ko lumabas pero huwag ikaw. Sayang ka, meron isang INC ministers na nakikipag-usap sa akin para kay Sara. Gusto nila meron masakripisyo Maliwanag sa testimonya nila, Fajardo at Acosta ang pag-identify sa'yo. Hindi pwede makulong ka. Si Sara lulusot pero paano kung ma-impeach siya? Hindi na maging presidente. Diretso ka bilibid. Remember, gobyerno ngayon ang kalaban ninyo. Galit na galit si BBM kay Sara. Ayaw lang ipahalata at gusto nila matanggal si Sara. Paano ka? From Ram Allah ka? Mga kababayan ko, ito pala ang plano nila. May script na. Nako po. So, yun, for us, this is clear evidence na gawa-gawa lang yung testimony against VP Sara, and there's a clear motive on Madriaga's part to do this, which is to get out of prison. Let's begin the virtual presser of Attorney Paolo Panelo. Sir, do you have any opening remarks for this virtual presser?
Yeah. So first, thank you all for joining. Good morning. I am Attorney Paolo Panelo. I am counsel for Vice President Sara Duterte in connection with the perjury complaint that she filed against Ramil Madriaga. In the call with me is Attorney Inigo Soriano, my partner in the Panelo Law Office. So Morning, thank you for everyone. joining us. Um, we all know. So just to clarify, we're not part of the impeachment defense team of VP Sara. We're just her counsel for the perjury. However, since Ramil Madriaga has been subpoenaed to appear and testify on April 14 before the House Justice Committee, and it appears that they will proceed because there is no TRO issued by the Supreme Court in connection with the petitions for certiorari and prohibition filed with the Supreme Court. We want to take this opportunity to just give the public a preview the testimony of Ramil Madriaga and the evidence that we have against him. And then while I present these to you, please take note that these pieces of evidence, these testimonies that I'm going to preview to you, have already been filed with the Office of the City Prosecutor of Taguig in connection with the perjury complaint. So, and these are all official documents, sworn testimonies. So these are not speculations or unverified information. Okay? Should I proceed, JC? Sir. Yes, sir. You can proceed, Yeah. sir. Okay, so in the subpoena, specifically, the House Justice Committee wants Ramil Madriaga, to testify on the allegation that he formed the Vice Presidential Security and Protection Group, and that he handled confidential funds with Colonel Raymond Lachica and Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, and then that he delivered these supposed confidential funds to various persons upon the instructions of VP Sara. So this is a summer. This is what you're seeing on screen is an exact quotations from the affidavit of Ramil Madriaga, particularly paragraphs 13 and 14. We start with his claim that he formed the VP-SPG. So sabi niya, he was tasked to form the VP-SPG. This is the group that is tasked to provide security and intelligence for the vice president. It's like the PSG counterpart of the office of the vice president. So sabi niya, he formed this VP-SPG, and in connection with that, he said that he introduced Colonel Dennis Nolasco to VP Sara, who allegedly was one of his students in the Presidential Security Group, and that it was Colonel Nolasco who tapped the services of Colonel Raymond Dante Lachica to head the VP-SPG. So what was VP Sara's response in the perjury complaint? So she denied that Madriaga had anything to do with the formation of the VP-SPG, and she said that the formation of the VP-SPG was a formal military initiative approved by then DND Secretary Delfin Lorenzana. And this process, of course, was entirely internal to the Armed Forces of the Philippines, the AFP, and the Department of National Defense, uninfluenced by outsiders lacking any official standing or authority in the military hierarchy, such as Madriaga. Bakit? Kasi si Madriaga, hindi naman siya military personnel, hindi siya taga-AFP, hindi siya taga-DND. So the point was, itong formation ng VP-SPG, this was
a process internal to the AFP and DND, and Madriaga was never part of that. So imposible yung sinasabi niya. As proof of that, we presented in the complaint affidavit a DND memorandum from then Secretary Delphine Lorenzana on the approval and activation of the VP-SPG. And then also, the VP Sara's complaint affidavit is supported by the affidavits of Major General Jose Niembra, Brigadier General Randolph Cabangbang, Colonel Raymond Lachica, and Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, who all attest that Madriaga was never part of the PSG or the VPSG in any capacity, which disproves his claimed roles in those groups, or any suggestion that Madriaga was in a position to be involved or have influence in the formation of the VP-SPG. So we will give you copies of these materials later, but you will see even the complaint affidavit. If you want a copy of that, we can provide JC a copy of that for dissemination. But what you will see in the complaint affidavit and in these materials is these gentlemen that support the affidavit of VP Sara, the complaint affidavit of VP Sara. They were all connected with the PSG and the VPSG in the material dates that Madriaga claims he was part of those groups. So for example, Major General Jose Niembra and Brigadier General Randolph Cabangbang, they were part of the PSG from 2016 to 2022. So yun yung period that Madriaga claims that he was with the PSG. So they both say, we don't know that guy, and he's not, because of his criminal record, he's not qualified to work for us. O isipin nyo mga kababayan, ayon dun sa text messages, sinasabi pa ni Madriaga na meron siyang nakakausap na pastor na INC. Sino yun? Nakakulong din na pastor? Ano yun? Meron bang nakakulong na pastor na Iglesia ni Cristo? Diba yan? Nakikita nyo po. Yung mga sinasabi ni Atty. Panelo, lumalabas na may script pala sila. Yan pala ang dahilan ni Madriaga kaya idinidiin si Sara sa mga kaso na binibintang. Wala palang katotohanan nito. Tas sasabihin daw ni Madriaga, sinong nagsasabi ng to? Binuo daw ni Madriaga ang BP, SPG. Ala ka. Ang lakas naman niya. Mga kababayan ko, Madriaga nag-invento ng kwento para idiin si BP Sara sa confidential funds. Atty. Panelo, ano ang sinasabi ng mga taong bayan na nananatili na sumusuporta sa katwiran ng batas at ng konstitusyon ng Pilipinas? Ito po mga kababayan ko. Ayan. Sa kasamang palad, wala pang comment. Bago pa lang ito Kayo pong mag-comment mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dito sa sinasabi ni Madriaga? Gawa-gawa ang kwento lang pala. O ito po tignan nyo, basahin natin ha. This also finds support in the affidavit of Major General Jose Ariel M. Niembra, retired Brigadier General Randolph G. Cabangbang, retired Colonel Raymond Dante P. Lachica, and Lieutenant Colonel Dennis D. Nolasco, which all attest that Madriaga was never part of claim roles in those groups or any suggestion that he was in a position to be involved or have influence in the formation of BPS PG, Vice President Security Group. Siya daw ang bumuo. Ayan, binuo daw ni Madriaga. Wow, ang lakas naman niya. Kaya mga kababayan, yung masasabi nyo dito sa mga pasabog na ito,
ni Madriaga na wala palang katotohanan ayon dito sa abogado ni VP Sara Duterte. Kaya hindi sila pinapanigan ng Korte Suprema Dahil alam natin na gawa-gawa lang ito. Tignan nyo ang Kongreso. Sila De Lima, Luistro, Terry Ridon, Rinico, at iba pang mga Kongreso na ini-impeach si Sara. Dire-diretso na daw sila sa April 14. Bloodbath na daw ito. Wow. Di ba binasura na ng Korte Suprema ito? Ayan, matitigas ang ulo. Sasabihin pa ni De Lima, ang Korte Suprema daw, yung Korte Suprema takbuhan ni Sara. Ginagawa daw taguan. Parang nagiging Sara's Court daw ito. Parang pangbabastos ito sa Korte Suprema. At hindi nagbibigay galang ito. At hindi sinusunod ang konstitusyon. Ito po ang mga banat ng mga abogado na nakakakilala at rumerespeto sa Korte Suprema at ng saligang batas na si De Lima ay walang respeto at kailangang madisbar at ang tawag dito? Makasuhan ng indirect contempt. Yan po yung sinasabi ng mga abogado na nakakakita ng tunay na katotohanan. For transparency, for a better democracy. Mga kababayan ko, kaya gusto nilang mawala si Sara sa kanilang landas. Ayun, inamin ni Madriaga. Ayon sa text messages na sinasabi ni Atty. Panelo na pinakita dito sa screen na si BBM, ayun, sabi sa text, galit na galit kay Sara. Nanginginig pa. Hindi lang pinapahalata. Gustong mawala sa eksena. Kita nyo, gagawin lahat para ngayon, ang daming hindi makita si Hindi makita si BBM ngayon. Kaya naglalabasan ng mga fake news na may nangyari sa kanya at na hospital. Yan yung lumalabas. Kaya ang Malacanang naglabas din ng statement. Kayong mga nagpapakalat ng fake news, humanda kayo. Kakasuhan namin kayo. Kaya ingat-ingat po sa fake news kasi baka ito ay isang patibong lamang. Halimbawa, naglabas sila ng isang larawan na kunwari hindi naman pala totoo tapos pinakalat mo. Ayun na. Kakasuhan daw nila. Huwag kayong magpapakagat sa kanilang mga taktika. Tignan nyo po ngayon mga kababayan. Yung haplag sa Malacanang. Napalabas si Jason Sa. Baka isa itong patibong para pag kinagat mo, isinir mo ito, kakasuhan yung vlogger na nagpapakalat. Kailangan, wag mong kagatin na legit. Hindi legit yan, fake news yan. Kung totoo man yan, dapat nilabas na ng Kung totoo man na balita na may nategi sa Malacanang, baka nilabas na ng Net25, doon tayo maniniwala. Diba? Wala nang iba. SMNI saka Net25 lang ang nagpapalabas ng mga legit na balita. Pero sa ngayon, habang wala pang nilalabas, huwag kayong maniniwala kasi fake news lahat. Kaya yung nilabas ni Jason Sa, fake news yun, mga kababayan. Baka lang talagang gumagawa lang sila ng paraan. Halimbawa, yung pinosi ni Jason Sa, ipinasa sa kanya. Baka yung nagpasa kanya, baka patibong yun. Hindi pala totoo. At least, kay Jason Sa galing. Nagrekla tayo dyan mga kababayan na yung bandila doon naka-half mask. Pagka naka-half mask kasi, ibig sabihin, nagbibigay pugay ka sa isang personalidad o isang may posisyon sa gobyerno na namayapa o pumanaw na. Kaya yung picture na kumakalat, ito po mga kababayan, may picture na kumakalat
Ayan o. Bakit po nakagitna ang taas sa bandila ng Republika ng Pilipinas sa Malacanang Palace ngayon? Will somebody from the PSG or Office of the President tell us anong meron, sinong binibigyan ng pugay o pagkilala ng paglisan o kamatayan? Auntie Claire, ano ito? Tanim fake news o patibong na naman ninyo? O totoong may nateging opisyal na talaga? Nagtatanong lang po, hindi kasi ginagawang biro ang ganito. Ayan, nagtatanong lang si Jason sa kung may nategi ba. Kaya mga kababayan, kayo na humusga. For transparency, for a better democracy. Ayan, may mga nagrarally na po mga kababayan para ibaba ang tax, tanggalin ang VAT ng gasolina para kahit papaano bumaba ang presyo ng gasolina. Sana tanggalin na po. Okay? Ito si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy, mabuhay po. Shout out sa inyong lahat mga kababayan. Salamat sa inyong suporta sa ating mga ginagawang mga content na ganito na nagpapakita ng tunay na balita. Mabuhay po.